Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng 72. Sila ay isinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na pupuntahan niya. Sinabi niya sa kanila, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mga mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga mag-aani. Humayo kayo. Isinusugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lalagyan ng pera, balutan o sandalyas. Huwag na kayong tumigil upang bumati kanino man sa daan. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, tatanggapin nila ang kapayapaan ninyo. Ngunit kung hindi, babalik sa inyo ang inyong pagbabasbas. Makituloy kayo sa bahay na iyon at huwag kayong magpapalipat-lipat ng tinutuluyan. Kainin ninyo at inumin ang anumang ihain sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat tumanggap ng sahod. Pagpasok ninyo sa isang bayan at tinanggap kayo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa mga taga roon, malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay mission. Ngayon ay kapistahan ni na San Timoteo at San Tito. May mga sandali sa pananampalataya na malinaw ang panawagan. Hindi sapat yung makinig, kailangan umalis. Hindi sapat ang maunawaan, kailangan ang magsugo. Hindi sapat ang maniwala, kailangan ang maglakad. Ganito ang himig ng ating ebanghelyo ngayon. Ipinadala ni Jesus ang 72, hindi para magpakitang gilas, hindi para mag-ipon ng papuri, kundi para magdala ng misyon. Ang paglapit ng kaharian ng Diyos sa karaniwang tahanan, sa mga lansangan, sa mga pusong handang tumanggap. Ang misyon ay laging nagsisimula sa pagpili at sa pagpapadala. Hindi kusang naglakad ang 72, sila'y isinugo. Ibig sabihin, ang misyon ay hindi proyekto ng sarili kundi pagtugon sa kalooban ng Diyos. At mapapansin, dala-dalawa silang ipinadala. Ang misyon ay hindi gawain ng nag-iisa. Ito'y ugnayan, pakikipaglakbay, pananagutan sa isa't isa. Sa mundo ng mabilis na individualismo, paalala ito na ang mabuting balita ay mas epektibong dinadala kapag may kasama, may kapatid, may saksi, may kaagapay. Malaki ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Ang pahayag na ito ay hindi reklamo. Ito'y pagsusuri sa realidad. Marami ang naghihintay ng pag-asa, ng direksyon, ng kahulugan. Kakaunti ang handang maglaan ng sarili upang ihatid ito. Kaya't bago ang anumang estratehiya, ang unang utos ni Jesus ay manalangin, humingi ng manggagawa. Ang misyon ay nagsisimula sa panalangin at bumabalik sa panalangin. Kapag nawala ang panalangin, nagiging activism ang misyon. Kapag nanatili ang panalangin, nagiging pakikibahagi sa gawa ng Diyos. Kapansin-pansin din ang paraan ng pagsusugo. Walang sobrang baon, walang sandata, walang reserbang seguridad. Hindi ito romanticization ng kahirapan, kundi paghubog ng tiwala. Ang misyon ay hindi umaasa sa dami ng dala, kundi sa bigat ng mensahe. Ang mga isinugo ay tinuruan ng pagiging payak upang ang kapayapaan ang unang ihatid, hindi ang sarili. Upang ang ugnayan ang mauna, hindi ang kontrol.
Kapayapaan sa tahanang ito ang unang salita. Ang misyon ay nagsisimula sa kapayapaan, hindi sa argumento, hindi sa paninisi, kundi sa presensyang nagpapahinga ng loob. May kalinawan din sa hangganan. May tatanggap at may tatanggi. Ang misyon ay hindi pamimilit. Kapag tinanggap ang kapayapaan, mananatili. Kapag tinanggihan, magpupunas ng alikabok at magpapatuloy. Dito natututunan ng misyonero ang isang mahirap na aral. Ang katapatan ay hindi nasusukat sa resulta, kundi sa pagsunod. Hindi lahat ng pinto ay magbubukas. Ngunit bawat bukas na puso ay patunay na ang kaharian ng Diyos ay gumagalaw. Sa gitna ng misyon, malinaw ang nilalaman. Magpagaling, magpalaya, at ipahayag na malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Hindi ito abstraktong idea. Ang kaharian ay dumarating kapag may gumagaling, kapag may napapagaan ang pasanin, kapag may taong muling nagkakaroon ng dignidad. Ang salita at gawa ay magkasama. Ang misyon ay hindi lamang pagsasalita tungkol sa Diyos. Ito'y pagdadala ng Diyos sa konkretong buhay ng tao. Sa kapistahan ni San Timoteo at San Tito, mas lalong nagiging malinaw ang mukha ng misyon. Sila'y mga alagad ni Pablo, mga taong hinubog sa pagtitiwala, pinanday sa paglalakbay, at inatasan sa pangangalaga ng mga pamayanan. Ang kanilang misyon ay hindi madali. Pagtitibayin ang pananampalataya, aayusin ang pamumuno, haharapin ang maling aral, at mamumuhay ng may integridad sa gitna ng pagsubok. Ang misyon nila ay hindi palaging nakikita, ngunit napakalalim ang ugat. Patunay ito na ang misyon ay may maraming anyo. May mga pumupunta, may mga nananatili, may mga nagsisimula, may mga nag-aalaga, lahat ay mahalaga. Sa isang pastoral at mas malalim na pagtingin, tinatanong tayo ng Ebanghelyo, ano ang misyon natin ngayon? Maring hindi tayo tatawid ng bayan-bayan, ngunit may tahanang pinapadala sa atin. Pamilya, trabaho, komunidad, social spaces. Ang misyon ay maaring makinig ng buo, magpatawad ng totoo, magsalita ng katotohanan ng may lambing o tumindig para sa inaapi. Ang misyon ay madalas tahimik, ngunit totoo kapag ang kapayapaan ang una at ang pag-ibig ang huli. May hamon din ang misyon sa ating mga inaasahan. Hindi ito palaging maginhawa. May pagtanggi, may pagod, may pagkabigo, ngunit ang misyon ay pinatatatag ng pangako. Ang Diyos ang nauna. Ang mga isinugo ay hindi nag-iisa. Dala nila ang presensya ni Kristo. Kapag malino ang misyon, ang pagod ay nagkakaroon ng saysay. Kapag malinaw ang dahilan, ang hirap ay nagiging handog. Sa huli, ang Ebanghelyo ngayon ay paanyaya na lumabas mula sa sarili, mula sa takot, mula sa labis na seguridad, at magtiwala na ang kaharian ng Diyos ay dumarating sa pamamagitan ng mga pusong handang magsugo. Ang misyon ay hindi dagdag sa buhay Kristiyano. Ito ang mismong anyo ng pagiging Kristiyano. At tulad ni San Timoteo at San Tito, ang misyon ay pinapanday sa araw-araw na katapatan. Mga kapatid, saan tayo isinugo ng Diyos sa kasalukuyan? At paano tayo maihahatid o paano natin maihahatid yung kapayapaan at pag-asa sa mga taong ating nakakasalamuha? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang nagsusugo at Ikaw ang nauuna sa daan. Bigyan mo kami ng pusong mapayapa, paan na handang maglakad, at tinig na marunong magpahayag ng iyong kaharian. Tulad ni na San Timoteo at San Tito, gawin mo kaming tapat sa misyon, sa panalangin, sa paglilingkod, at sa pag-ibig. Amen.
Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ikinagagalak naming ipaalam sa inyong lahat ang muling pagbubukas ngayong taong ito ng Hope Center, isang ligtas at mapagkalingang lugar para sa mga nangangailangan ng paggaling at panibagong pag-asa sa buhay. Ang Hope Center ay bukas para sa mga individual na dumaranas ng mild to moderate cases of addiction. Kabilang na po rito yung pagkakalulong sa droga, pagsusugal, alkoholismo, digital addiction gaya po ng internet addiction, online gaming addiction, at syempre yung online gambling addiction. Mga kapatid, layunin po ng Hope Center na magbigay ng holistic na paggaling, physical, psychological, spiritual, at social healing sa pamamagitan ng maayos na programa ng pag-aalaga, ng paggabay, at pagbabagong buhay. Kung ikaw po o ang isang mahal sa buhay ay naghahanap ng tulong, pag-asa, at bagong simula, bukas po ang aming pintuan para sa inyo. At para po sa mga interesado, makipag-ugnayan lamang po kayo. Mag-message o tumawag sa numerong ito, 0945-874-0799. Sa Hope Center, may pag-asa, may paggaling, at may bagong bukas.